ngayon, nasa 20 bagyo ang tumatama sa Pilipinas. At habang tumatagal, mas nagiging mapaminsala ang mga ito. Senyales ng paglala ng climate change sa mundo. Noon, wala talagang signal number 5. Bago lang yung signal number 5 eh. I think Yolanda was one of those na may signal number 5. Pero before, hanggang signal number 4 lang. So you can see that these extreme events will become stronger and stronger. More heat waves. It will threaten our food security. It will threaten our property. Maraming bayan sa Negros Occidental ang nasa baybayin. Kaya sila ang unang tinatamaan ng daluyong at pagtaas ng tubig sa dagat. Isa sa mga pinakamatinding bagyong tumama sa Negros ay ang Super Typhoon Odette noong December 2021. Nagdulot ito ng malawakang pagbaha, pagkasira ng mga bahay at pagkawala ng maraming buhay. Higit 3 dekada nang naninirahan si Daisy sa Negros. Bilang mangingisda, hindi lang kabuhayan ang nakataya tuwing may malakas na bagyo, kundi pati ang kanilang buhay at kaligtasan. Baha talaga dito, ma'am. Tapos delikado pa yung mga pambut namin sa kayan. Pag gising namin, wala na dyan. Nangaanod na nandoon na sa dagat na. Hindi lang bahay at bangka ang inaanod ng baha. Pati hanap buhay at kinabukasan apektado. Sa modernong panahon, mahalaga ring siguraduhin na may kakayanan tayong protektahan ang ating kalikasan at kinabukasan. Modernization has always promised progress, but at times it may come at the cost of harming nature, livelihoods, and even lives. That's why some companies like GCash is stepping up to help address this. Through their project G-Forest, you can plant trees with just a few taps on your mobile screen. Paano nga ba nakakapagtanim ang isang green hero gamit ang kanyang e-wallet app? Samahan niyo akong sundan how G-Forest brings these trees to life. Ang depensa sa mapanirang bagyo, bakawan na kayang maitanim ng tao. Ito ang proyektong pinangunahan ng GCash, katuwang ang Silliman University through its Institute of Environmental and Marine Sciences. GCash created a study a few years ago, and the direct manifestation is heavy floods, heavy rains that we are experiencing nationwide. We created G-Forest here in the Philippines so that every Filipino now can be part of a tree planting activity anywhere, anytime, with just few clicks. GCash brings technology and innovation, but for science, they turn to the experts. Ang Silliman University ay isang kilalang institusyon pagdating sa research, environmental science at information technology. Ayon kay Dr. Hilconida Kalumpong, Project Coordinator at Professor Emeritus ng Silliman University, para sa mga pribadong paaralan gaya ng Silliman University, kakaunti lang ang pondo para sa pananaliksik. Kaya naman malaking tulong ang GCash para maisakatuparan ang mga proyektong ito. And so for us to do these kinds of things, we need partners who can provide the funds. And GCash does that. But not only funds, but GCash also gives us technical, the tech for doing the reforestation. They have the digital app, and they even help us in the training, financial literacy training of our partner organizations. So that is very crucial to Silliman. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng Environmental Law Alliance Worldwide, kayang pahinain ng mga mangroves ang lakas ng alon ng hanggang 66% bago ito umabot sa dalampasigan na epektibong panaga laban sa storm surges. Sa parehong taon, matapos manalasa ang bagyong Odette, tulad ni Daisy, sumali si Mary Ann sa reforestation program ng GCash bilang mangrove farmer. Kasi minsan po, pag nagtatanim po kami, mataas po ang tubig dito. Okay. Diyan, dito po, lawas nagtatanim kami dyan. So nung nakita niyo yung mangrove, meron na hong tanim doon, hindi na ho tumataas yung tubig? Hindi naman, hindi na po. Hindi katulad talaga na walang mangrove. Kasi pag walang mangrove, ang tubig mabilis tumaas. Okay. Dito po, pagka tumaas ang tubig, napipigil niya. Bukod sa pagiging epektibong panangga laban sa pinsalang dulot ng bagyo, mahalaga rin ang mga bakawan bilang tirahan ng mga lamang dagat na importante sa kabuhayan ng mga mangingisda.
mangroves are actually, sila yung nag-occupy sa ating marginal area, sa ating coastal. And so they play a major role in protecting our coasts from erosion. They are actually nursery grounds for fisheries. So maraming mga maliliit na isda dyan, mga shrimps, mga crabs that spend their juvenile life. And iba dyan nag-spawn in the mangrove areas. Sa pagtatanim ng tamang uri ng bakawan sa tamang lugar, nakasisiguro na mas mataas ang tsansa sa kanilang pagtubo sa nursery site na ito. Iba't ibang mangroves at beech forest seedlings ang kanilang inaalagaan. For the whole site, we have about 22 species of mangroves and 7 species of beech forest. So we normally do not encourage them to get seedlings from other places. So kung anong nandyan, we know that if they plant whatever's there, talagang magsasurvive yun. Karamihan ng mga mangrove growers sa Negros ay mga kababaihan. Kabilang dito si Daisy na matyagang inaalagaan ang mga seedlings sa kanilang nursery site. Pag sinira mo yung kalikasan, babalik din yan sa'yo. Dahil sa mangrove, hindi na naano yung balas pag bumagyo. Yung hangin na ano na rin na... Ano po, nahaharangan? Oo, parang naharangan na rin siya. Tapos pag may baha galing sa bukid, hindi na kami yung hindi na malakas yung baha. Hindi lamang proteksyon ang naibibigay ng mga bakawan. Ang mga ito ay tumutulong din laban sa climate change sa pamamagitan ng pagsipsip ng carbon at pagbagal ng masamang epekto ng klima. Carbon dioxide in the air is really increasing, and we have scientific evidence to show that, and that it is really wreaking havoc on our climate. And so we, especially the Philippines, we are actually along the typhoon belt. So we want to make sure that we are providing a sustainable program for them so they can have a livelihood, then eventually be included. Pagtatanim ng mangrove trees, hindi lang kalikasan ang napapangalagaan. Nagkakaroon din ng dagdag kabuhayan ang mga tulad ni Daisy. Nagpasalamat kami sa GCAS, ma'am, kasi kung wala yung GCAS, hindi ito hindi mabuo yung nursery namin. Walang magsusupply sa amin. Nag-finance, ang GCAS yung nag-finance. Hindi makikita itong mga mangrove kung wala sila. Kasi sila rin ang nagturo namin nung una kung paano alagaan yung mga mangrove. Pangingisda ang kanilang pangunahing kabuhayan. Pero kapag mahina ang huli, ang mga mangingisda umuuwing walang pagkain at walang kita. Magkano bang kinikita niyo sa pangingisda? Depende sa kuha namin, ma'am, araw-araw kung may isda. Kung may isda, kami, minsan din wala naman. Kung may isda ako, magkano? May huli, magkano po? May 1,000, ganun, may 1,500. Pero yung 500, ibili mo rin yung gasolina para bukas, malaot ka naman pagkabukas. Para kay Daisy, malaking tulong ang dagdag kita mula sa pagtatanim ng mangrove. Isang siguradong paraan para may maipakain sa pamilya habang inaalagaan ang kalikasan. Bukod sa sweldo namin, yung 1K isang buwan, tapos yung monitoring namin, yung 600. Pag may bumibili ng tanim, yun din, makadagdag din yan ng kita namin. So masasabi niyo ba na malaki yung tulong ng pag-aalaga niyo ng mangroves? Oo, nakatulong talaga. Nakatulong talaga bukod sa kalikasan sa malaking tulong sa mga mangingisda. Pag may mangrove. Para naman kay Mary Ann, ang pagtatanim ng bakawan ay hindi lang karagdagang kita, kundi nakakatanggal stress din. Isa pa, nakaka-enjoy, nakakawala ng stress. But stressful ba dito? Ay, hindi naman po lang dito siyempre doon sa loob ng bahay o kaya sa mga paligid. Pag nai-stress, dito pa ang takbuhan namin. So as we do G-Forest, so these farmers are the one that
getting incentive from our partners like Silliman University by planting trees, making sure that they will grow and survive. So we want to make sure that we are providing a sustainable program for them so they can have a livelihood, then eventually be included. Madilim pa lang bumiyahe na ang grupo patungong Sipalay. 3 hanggang 4 na oras ang aming binyahe. Sa pagsikat ng araw, unting-unting bumungad sa amin ang malawak at mapayapang dagat. Kilala bilang Jewel of the Sugar Island, ang Sipalay City ay may taglay na likas na ganda, pristine beaches, and a rich marine ecosystem. But this paradise is at risk dahil sa patuloy na pagbabago ng klima at pagkasira ng kalikasan. If we cut down mangroves because we want to build a road or we want to build a building or we want to build a resort, now we have to think twice. Am I doing this for me alone? And in the end, marami namang maapektuhan. Right. No? They're with you, we chose them because they are... Taong 2019 nang simula ng GCash ang digital eco-movement na ito. Ngayon, nasa 72 pamilya na sa Sipalay ang kaisa sa proyekto. Nito lamang Pebrero ng taong ito, formal na inilunsad ang second phase ng Silliman University at GCash Reforestation sa South Negros Project. Sama-sama ang local government ng Sipalay, mga kinatawan ng people's organizations, GCash at Silliman University para pagtibayin ang layuning maprotektahan ang kalikasan. Ang mga lumahok ay nagsulat at nagsabit din ng kanilang mga pangako sa commitment tree. Ayon kay Mayor Gina Lizares ng Sipalay, matapos ang malakas na bagyo, mas nakita ng tao ang kahalagahan ng mga mangrove at beach forest trees. It was so obvious that the people saw for themselves the importance of taking care of the mangroves or the coastal areas. We were the hardest hit during the Typhoon Odette. In fact, the barangay, one of our POs who is present here right now in the signing, greatly benefited from that. In that, they were not affected at all, precisely because of the presence of beach forest, which we've taken care of for so many years. Gamit ang bangka, sumakay din kami kasamang iba pa, patungo sa lugar kung saan isasagawa ang pagtatanim. Nakiisa rin ang Bilyonaryo News Team sa pagtatanim ng mangrove trees, isang simpleng hakbang para sa mas ligtas na kinabukasan. Nasa 240 milyong piso ang pondong inilaan ng GCash para sa pagtatanim ng 7 milyong puno sa bansa. Sa Negros, 20 milyong piso na ang na-invest para sa Phase 1 at Phase 2 ng proyekto. In the past, we've been working with companies, but it was more like a one-way thing. They would come here, do their CSR, and then leave. But this one is different because it's a 5-year undertaking which would strengthen what we're already doing in Sipalay. Sinimula ng partnership ng GCash at Silliman University ang Phase 1 noong 2023, kung saan 500,000 na bakawan at beach trees ang itinanim sa Negros Oriental. Sa Phase 2 naman, magtatanim ng dagdag na 500,000 na bakawan sa South Negros, kabilang ang Negros Occidental, para umabot ang target na 1 milyong puno sa iba't ibang kritikal na lugar sa rehiyon pagsapit ng 2029. So the investment that we provided to Silliman University covers the science-based research, knowing what are the right species that we should plant in Negros Island. Aside from that, it will cover the cost of the seedlings, creation of the nursery, providing incentive to the farmers and fisher folks for planting the trees. Mismong mga residente na ng Sipalay ang nakaranas kung paano nagiging panangga ang mga bakawan tuwing may matinding bagyong tumatama sa bansa. Isa si Bobby, presidente ng Kanturay Small Fisherfolk Association, sa mga naligtas ng mangrove forest. Kaya't buong puso niyang inaalagaan ito para maprotektahan din ang iba niyang mga kasamahan. Ang ng mangrove sa beach forest namin, makaprotekta talaga kasi yung mga malapit sa baybay ng Barangay 5 sa LCE namin, hindi nasira yung mga bahay.
12,000 runners will have 12,000 trees, and GCash will match that. Isang eco-run ang isinagawa ng GCash noong March 23, kung saan ang nalikom na pondo ay mapupunta sa pagtatanim ng mga bakawan sa Negros Occidental. G4S was launched 5 years ago, and we think that this is the best way to celebrate this milestone. From a digital eco movement, now we are here in Ayala Avenue together with the Green Heroes, celebrating and working together for a special cause, which is really to protect the planet. Ang mga magkakaibigan na ito ay ilan lang sa mga sumabak sa eco-run. Bilang mga first-time runners, hindi lang ito tungkol sa pagsubok ng kanilang lakas, kundi isang malaking ambag din para sa kalikasan. Noong una, gusto ko lang talagang maranasan yung marathon. Then, yun nga, nakita ko na si GCash, meron siyang parang pag sumali ka, magpa-plant sila. And wala naman akong time doon, so parang ano ko na rin siya, parang tulong ko na rin for our environment. Satisfying. Sobra. Nung una nakakaba kasi yung first time nga namin apat. Then, ayun, nung habang tumatagal, lalong nawawala yung pagod. During the marathon naman po, parang mas lumalakas po kami. Ganun po yung feeling pala. So, siguro, we're looking forward for another marathon po. Magandang start siya para dun sa, since yung climate change natin ganyan, so yun, makakatulong siya sa atin. Eventually, kahit hindi tayo actual na nasa site na nagpa-plant ng trees, makakatulong tayo. Bukod sa tulong sa kalikasan, ito rin ang paraan ng Pamilya Go para makapag-family bonding. It's fun and also very meaningful. Kasi hindi lang nagra-run us together as a family, may cause siya for Earth and sa mga trees na naka-plant. I think it's a good cause para ma-prevent din yung mga flooding. Hindi siya mawawala kung wala talagang trees sa mga mountains. Present din sa eco-run si Dr. Hilconda ng Silliman University bilang suporta sa mga Green Heroes at sa kanilang misyon na magtanim ng mga puno sa South Negros. Kami yung sort of like beneficiary kasi kami yung magtatanim for G4S sa South Negros. And also, we are showing real plants, no? So makita mo sa loob yung mga fruits and flowers at saka seedlings na tinatanim natin doon sa South Negros. So hopefully, when they look at this, makikita nila na, uy, talaga palang totoo itong mga tanim na to. 12,000 Green Heroes ang nakilahok sa eco-run. Patunay na lalong dumarami ang mga Pilipinong handang makibahagi para sa kalikasan. The 12,000 runners will have 12,000 trees, and GCash will match that. Our corporate partners will also support 52,000 trees. So we're very excited that more and more users and organizations are working together to help the planet. Sa pamamagitan ng G4S, ang in-app platform ng GCash, may madaling paraan ang users para makatulong sa kalikasan at lokal na komunidad. Pag naisip ko lang nakakalikutin yung GCash app, tinatry ko din. Nag-collect din ako ng mga points sa mga trees sa GCash. Parang nakakatuwa kasi kapag parang may parang may mga app, di ba, na nilalaro ka, para tapos may mapaplant ka na ng trees. Sabi ko, ay, ang cute. Pwede pala ako tumulong sa nature kahit nasa bahay lang ako, by donating. Pwedeng ipalit ang malilikom na energy points mula sa digital transactions, gaya ng pagbabayad ng bills at pagpapadala ng pera para makapagtanim ng puno virtually. Being a Green Hero is very easy. All you need to do is open your GCash app. In the main dashboard, you will see G4S. Just click that and then create different transactions inside GCash. For every transaction, you will receive a green energy point. The green energy point that you will receive is equivalent to the carbon reduction that you are creating because you move from manual to digital.
Kapag nakabuo ng sapat na green energy points, maaaring magtanim ng digital tree sa nursery na nakapangalan sa inyo. Sa bawat digital tree, isang tunay na puno ang itatanim ng mga katuwang na organisasyon, tulad ng Silliman University at GCash. Ngayong taon, mula sa 22 million active green heroes ng G-Forest, kasama ang mga planting partners, nasa 4 na milyong puno na ang naitanim. Target ng Pilipinas na mabawasan ng 75% ang greenhouse gas emissions pagsapit ng 2030, bilang bahagi ng commitment nito sa Paris Agreement on Climate Change. Ang mga mangrove ay natural na tagasipsip ng carbon dioxide. Tinutulungan nitong bawasan ang init ng mundo sa pamamagitan ng pag-imbak ng carbon sa kanilang puno, dahon, ugat at maging sa lupa. Yung carbon na yan, imbis na nasa atmosphere siya, nasa tanim siya. So what we want to do is to increase that holding capacity para yung ating na-release na carbon dioxide ay hindi mapunta sa atmosphere. I think it is very timely that we have this project with GCash because if something is wrong with our climate, everybody is affected. GCash proved that technology can go a long way when combined with expert knowledge and used responsibly. Join us again as we tackle more stories of organizations and companies doing corporate civic duty and paying it forward.